Sinasabing dumarating daw ang tamang oportunidad sa tamang pagkakataon. Ngunit sa kaso ni Joseph Ribo, tila bagang umikot at nagkabaliktad ang sitwasyon. Full-time IT professor sa isang kilalang universidad si Joseph Ribo. At gaya ng karaniwang empleyado, umaasa lamang siya sa sahod na natatanggap niya na kadalasan ay kulang. So pag empleyado, madalas sa papel lang yung gross lang, kumbaga, pero ang net income talaga ay maliit. Hindi kasya. Kapag may gusto kang bilhin, kailangan mo pang gumamit ng credit card. And actually, doon ako nabaon sa utang. Dahil sa mga credit cards na hindi ko na-manage ng ayos. Sa ganitong kalagayan nga, unang kumatok ang itinuturing niyang oportunidad sa maling panahon. Nagsimula ito nung actually nakidnap ako ng former student ko. Sabi niya sa akin, may magpapautang lang sa akin na mga worth 100,000. Eh ako naman, syempre, pera yun eh. Utang yun. Eh, pala, ito na yun. Naging network marketing pala na company yung pupuntahan. Ang excitement ni Joseph ay napalitan ng pagkainis nang malamang ang inaasahang magpapautang sa kanya ay pagre-recruit pala sa uno ang iaalok. After ng orientation, na-reveal niya sa akin na wala talaga pala magpapautang sa akin. Kaya parang na bad trip lang ako. Nag-walk out ako actually nung time na yun. Mahirap para kay Joseph na tanggapin ang alok ng kaibigan dahil sa mga narinig niya tungkol dito. Bukod pa sa kanyang karakter na mahiyain na, taliwas sa katangian ng mga nagtatrabaho sa uno. Subalit naisip niya na kung di siya kikilos, ay di siya makakaahon sa kanyang pagkakadapa. Sabi ko, why not subukan ko? Binigyan ko siya ng benefit of the doubt. Sumama ako sa kanya dito sa main office, sa mga trainings, pina-attend niya ako. Sasaksihan ko yung pag-release ng check-in niya. That time, he was earning 40,000 something a week. Sabi ko, hindi ko kinikita sa loob ng isang buwan na sweldo ko yan. Doon nagsimula. Sabi ko, sige, bakit hindi ko subukan? Kung siya nga nakaya niya, bakit ako hindi? Lahat ng paraan ay ginawa na ni Joseph makapasok lang sa uno. Since baon ako sa utang, so wala na akong mautangan, ang huling hantungan ko ay Bombay. Doon ako nakapangutang na actually mga 15,000. Hindi naging madali kay Joseph ang pagsali sa uno. Subalit nanaig sa kanya ang hangaring matupad ang inaasam na pangarap na makaahon sa hirap. Nagsimula ako ng 2 accounts agad eh. Kapalit ng account kasi na yun ay may mga produkto yun. Andyan may mga sabon, may mga kape. So doon nagsimula na nagawa ko ng paraan. Tapos naibenta ko agad. Lubusan ang nakuha ng uno ang tiwala ni Joseph. Kaya naman siya mismo, 10 ng kanyang pamilya ay tumatangkilik na rin sa mga produkto ng uno. Yung anak ko, yung vitamin C pa lang niya, produkto ng uno. Ang mother ko, dati sakitin yun. May high blood yun eh. Pero dahil sa produkto ng uno, naging healthy. Ito yung coffee. Mabili kasi ito. Noong una 8-in-1 siya. So hindi lang siya coffee, creamer, sugar. Meron siya mga agaricus mushroom na anti-cancer. Maganda to sa mga may high blood, may sakit sa puso kasi may omega-3 siya, good for the heart. And syempre may tongkat ali siya na pampasigla. Ito kasi pampaputi siya, nakakatanggal siya ng mga stretch marks. Pumuti sila, unti-unti, ibang-iba na sa dati na parang blooming sila. Itong Kojic soap, antibacterial to antifungal. So maganda to kapag gusto mong pantay lang yung balat mo. Sa loob ng 5 taong pagtsatsaga, nakita ni Joseph na unti-unti nang natutupad ang kanyang mga pangarap. At napatunayan niyang kanya pa rin ang huling halakhak. Binuo niya ang kanyang team animo at ngayon ay isa ng Sapphire Uno Executive. Ano nga kaya ang secret of success ng isang Joseph Ribo? Ang sikreto lang, unang-una kasi mabago yung mindset mo eh. Kasi ang mindset ko lang dati, gusto ko na sa school na lang ako, magtuturo na lang ako, gano'n. Doon na ako tatanda. Malayo na nga ang narating ni Joseph Ribo. Dating service crew, busboy, sa isang mall at naging professor sa isang kilalang universidad. Ang dating nagkikisakay lang noon, may-ari na ng mga magagara at mamahaling sasakyan ngayon. Subalit ano naman kaya ang mensahe niya sa mga taong tulad niya na minsang nangarap na yumaman? Ang success ng isang tao ay hindi siya swerte at hindi ka rin malas. Maging open-minded lang sa negosyong ito. Kaya kung pwede ko lang ipagsigawan sa lahat ng tao na ang uno ginawa para sa kanila. Labis-labis ang swerteng dumating kay Joseph. At sa lahat ng ito, umaapaw din sa pasasalamat ang nais niyang iparating sa mga taong nakatulong sa kanya. Siyempre, nagpapasalamat ako sa Uno Management kasi kung hindi dahil sa Uno, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon.
Hindi dahil sa opportunity na yon, papasalamat ako sa kina Sir William Barbo, Herbie Chua, Oliver Chua, and sa aming grant upline, sa upline Jojo Sagaran, sa nag-invita sa akin mismo, direct upline ko sa upline Arjun Sarmiento, na sila talaga yung nag-motivate sa akin. Sa Team Animo, tuloy-tuloy nyo lang ang negosyong ito. Huwag kayong titigil hanggat hindi nakukuha yung pangarap nyo. Sa loob ng 13 taong pagtuturo, napagdesisyonan na ni Joseph na iwan na ang kanyang pinakamamahal na propesyon at bigyan ng buong atensyon ang uno at nais niyang ibahagi ang munting mensahe ng pag-asa para sa ating mga Kapinoy. Sa ating mga Kapinoy, sa negosyong ito, sa network marketing, ang success ko po ay isang patunay na sa negosyong ito, posible ka talaga umasenso. Ano man yung katayuan mo sa buhay, mahirap ka man, mayaman ka man, pwede kang umasenso. And kaya mong umasenso. Sipagan mo lang, ibigay mo lang lahat, no? Mahalin mo lang yung negosyong ito. Magtuloy-tuloy ka lang. Minsan, mapaglaro talaga ang tadhana. Subalit, tulad ni Joseph Ribo, naway maging inspirasyon sa ating mga Kapinoy ang mga dumarating na oportunidad upang magpunyagi at hanapin ang daan sa tagumpay at pag-asenso sa buhay. Asenso Pinoy!